Everybody, good morning. Ang Bible verse natin today is sabi po dito sa Genesis 2:17. But you must not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. If you do, you can sure that you will die. So, may tatlong uri ng kamatayan. Yung una, yung tinatawag na spiritual death, pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Pangalawa, yung physical death, yung pagkakahiwalay ng espiritu sa katawan ng tao. At yung pangatlo is yung eternal death, yung pangwalang hanggang pagkakahiwalay sa ating Panginoong Jesus. So, maraming tao naniniwala kasi sila na kapag namatay na yung katawang tao natin, there's no life after death. Pagkakaunawa natin, may isang uri lang ng kamatayan, and that is yung physical death. So, sabi dito, yung pagkakahiwalay, the Bible speaks of death in three primarily ways: spiritual death, physical death, and eternal death. Each type of death reflects the effect of the consequences of human separations from God. So, nagkakaroon ng separation sa ating Panginoon. At nag-umpisa na ito nung nagkaroon ng kasalanan si Eva at Adan. So, sabi nga sa Efeso 2:1, as for you, you were dead in your transgressions and sin. So, hindi lang yung physical body ang namamatay. Namamatay ang tao dahil sa pamamagitan ng ating mga gawain, mga maling gawain. So, spiritual death, nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon ng pagkakahiwalay sa kanila sa ating Panginoon. That is in your transgressions and sin. Buhay ka pa, kumakain ka, namamasyal ka, ginagawa mo yung mga regular na ginagawa mo, pero they are or you are spiritually dead. Ang physical death, yun yung spiritu na humiwalay sa katawan ng namatay na katawan natin. Okay. Sabi dito sa Genesis 3:19, by the sweat of your brows you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. So, dito po tinutukoy ang kamatayang physical ng ating katawan. At ang panghuli po is yung tinatawag na eternal death. Ito yung namumuhay ka, pero you didn't acknowledge God in your life. Sabi dito sa 2 Thessalonians 1:19, they will be punished with everlasting destructions and shut out from the presence of the Lord and from the glory of light. Walang hanggang pagkakahiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Eternal death, eternal separations from our God. So, kung meron lang tayo mga mahal sa buhay na kasama natin, yes, buhay sila physically, pero hiwalay sila sa ating Panginoon. Kailangan na ma-share natin sa kanila at ilapit natin sila sa ating Panginoong Diyos. At yun yung magandang purpose na magawa natin, na mailapit natin sila. So, communicate with God daily. So, yung teaching natin is spiritual death, physical death, and eternal death. Tatlong uri ng pagkamatay.
application natin, commune with God daily. Makipag-communicate tayo sa ating Panginoon araw-araw. At kung hindi man malapit ang ating mga mag-anak, mga mahal sa buhay kay God, tayo yung maging dahilan para mapalapit sila sa ating Panginoon. And put your hope in the return of Christ. Trust Jesus, our eternal life. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon Diyos yung pangwalang hanggang buhay natin na mapangalagaan tong buhay kasama ang ating Panginoon Diyos. And I want to share this simple prayer. Heavenly Father, thank you for giving me life, not just physically but also spiritually in Christ. I confess that sin separates me from you, but I trust in Jesus, who gives eternal life. Help me walk closely with you each day, seeking your presence in prayer and in your word. Strengthen my hope, Christ return, so I live the purpose and faith. Keep my heart from fear and doubt, and remind me that Jesus conquered death. I surrender my life to you, trusting that Jesus is with me. I have true and everlasting life. And I pray in Jesus' name. Amen.